Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jeps Ignacio, shoutout kay Fernando Jimeno. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nakangiting sabi ni Han Sunny, ayokong gumawa ng anuman, ngunit kulang ako sa isang handyman. Nang marinig ito, biglang nagalit ang espiritu ng Magic Dragon, Mole-Ant, mapangahas ka. Wala akong pakialam kung mamamatay tayong lahat. Gaya ng sinabi mo, ang mga mortal ay isang nunal na langgam. Paano ka? Maraming mga bagay tulad ng Dragon Emperor, ang Diablo at ang Toro. Gayunpaman, ang mga nakayapak ay hindi takot magsuot ng sapatos. Magkasama tayo dito, walang kwenta ang Aaron. Walang hiya kang tao, nagngangalit ang mga ngipin ng espiritu ng Magic Dragon. Don't blame me for not reminding you. Anyway, I'm in my body, although ang mga tao sa labas ay maaring walang mahanap na kakaiba o alam kung paano ako tutulungan. Pero after a long time, who knows? I'm afraid I can maghintay. Ngunit hindi mo maaaring Aaron tapusin ang sinasabi, gaanong ngumiti, din huwag mag-aksaya ng mga salita, ang katawan ay bahagyang isang tumanggap, simpleng volley at umupo. Pagkatapos, Aaron yon, naghahanap ng dahan-dahan at nakakalibang, na parang handa na humiga at matulog kahit anong oras. Ang espiritu ng mahiwagang dragon ay halos mabaliw ito, kaya't, nagalit siya ngayon. Napakamura, papatayin kita. Sa sandaling bumagsak ang boses, ang kaluluwa ng Magic Dragon ay naglabas ng isang itim na chi at biglang inatake ang Aaron. Bang! Ngunit sa sandaling ang itim na gas ay sumalubong sa Aaron, isang anggintong ilaw ay kumikislap sa Aaron. Sa susunod na segundo, ang itim na gas ay direktang naglaho. Ano? You damned Mole-Ant, galit na galit ang espiritu ng Magic Dragon nang siya ay nabigo. Ang liwanag ng gininto ang katawan ay hindi lamang sa kalangitan, kundi pati na rin sa Aaron. Ngumiti si Han Sanchen, tumingin sa gininto ang liwanag na nagniningning sa kanyang tagiliran, at sinabing, hindi mo ba alam na masakit ang magalit palagi? I'm kind to remind you, after all, if you don't try to occupy my body and trigger the Golden Bodyguard, I can only wait to die in this dream which is completely controlled by you. Gayunpaman, ito ay isang awa. Aaron Bajimouth, na mukha murang hitsura, hayaan ang espiritu ng Magic Dragon makita, nais na kainin ang taong ito ng buhay. Anyway, salamat, pakiramdam ko ay napaka-komportable ngayon, napaka-relieve, ako pagod na pagod din ako, matutulog muna ako. Aaron matapos ang sinasabi, bumalik tunay na mga mata ng malapit, nakatulog lang. Ang espiritu ng masamang dragon ay kalahating patay. Natutulog siya sa harap niya kaya hindi niya pinapansin ang sarili niya. Nabuhay siya ng daan-daang libong taon, hindi pa naririnig at hindi pa nakikita. Mula noong sinaunang panahon, kahit na sino ito, alin ang hindi matatakot sa asshole. Kahit na ang mga dakilang Diyos ng lahat ng partido ay labis na kinakabahan. Ngayon, gayunpaman, binaligtad niya ang bangka sa Mole-Ant na ito. Ang malakas na pagpapahalaga sa sarili at pagiging aloofness ay nagpapawala ng mukha sa espiritu ng Magic Dragon, ngunit alam din niya na wala siyang paraan upang kunin ang Aaron. Sa panaginip, makokontrol niya ang lahat,
ngunit nangyayari na ang proteksyon ng gininto ang katawan ay direktang na-trigger mula sa katawan at hindi makontrol. Gayunpaman, pinigilan ng liwanag ng gininto ang katawan ang sarili. Well, if I want to die, I will die together. I've lived for hundreds of thousands of years, and I'm tired of it. Natatakot ako sa'yo, di ba? Huminga ng malalim ang espiritu ng Magic Dragon, at pagkatapos ay umupo siya, bahagyang naka-cross-leg at pumikit, gumugol ng oras sa Aaron. Isang tao at isang kaluluwa, isang natutulog at isang nakaupo. At sa labas ng tuktok ng asol na bundok, sa oras na ito ay abala nahihilo. Isang grupo ng mga eksperto ang nasugatan ni Zhenfei. Malubhang nasugatan din sina Lu Ruoxian at Lu Ruoxen, ngunit si Lu Wuzhen lang ang nagpumilit sa lahat ng oras. Pero habang tumatagal, kahit kasing lakas siya ni Lu Wuzhen, mahirap siyang suportahan. Ang pawis ni Dao Da ay patuloy na tumutulo, ngunit hanggat siya ay bumitaw ng kaunti, ang katawan ni Aaron ay dahan-dahan at patuloy na lilipad patungo sa pulang ilaw. No way, nakakapit lang siya. Kung magpapatuloy ito, hindi kakayanin ni Lolo. Si Lu Ruoxian ay nagmamadali. Sabihin mo sa matanda na huminto na. Nagmamadali din si Lu Yongsheng. Malinaw sa sarili kung gaano kahalaga ang tunay na Diyos sa alinmang pamilya. Ang pagkakaiba sa pagitan ng pagtulong sa pamilya at sa kanila ang pinakasimpleng halimbawa. Bahagyang nababalisa ang mukha ni Lu Ruoxen, at saglit siyang nawalan ng malay. Sumuko na, at ang katawan ni Aaron ay lilipad sa langit na may pulang ilaw. Walang nakakaalam ng kahihinatnan. Huwag kang susuko. Malinaw na mahirap suportahan si Lu Wuzhen. Sa di kalayuan, diretso ang mga mata ni Wang Huan, at hindi niya mapigil ang bumulong-bulong, tila pambihira talaga ang Magic Dragon. Si Aaron ay sinipsip lang ang dugo ng Diablo, at ang mga eksperto sa tuktok ng asol na bundok ay umatras. Kahit si Lu Wuzhen ay hindi ito kayang suportahan. Ang Magic Dragon na ito ay isang bagay ng sinaunang panahon. Natural, ito ay pambihira. Kung ito ay napakadaling harapin, bakit maghihintay hanggang ngayon? Mahinahong sinabi ni Aoshi, kung hindi pinigilan ng mga tanikala ng Diyos, maging si Lu Wuzhen at ako ay hindi siguradong makakalaban natin siya, ngunit ang batang ito ay bagong panganak na guya at hindi natatakot sa mga tigre. Ang pagsuporta sa isang bayani ay may kabayaran. Ngayon ang batang ito ay humihingi ng gulo. Malamig na ngumisi si Ye Guocheng. Hindi niya bibitawan ang anumang pagkakataon na maliitin ang Aaron. Ang kanyang pagmamataas at kayabangan ay hindi siya papayag na bumitaw. Kaya kahit nag-uusap si Aoshi at ang iba pa, hindi niya maiwasang hamarang anuman ang okasyon at pagkakakilanlan. Ang mga mata ni Wang Huan ay biglang kumislap ng bakas ng pagkasuklam, pinilit ang galit sa kanyang puso, at sinubukan itong ituwid. Pagkatapos ay tinanong niya si Aoshi sa mahinang boses, "Aulaw, sa iyong palagay, hindi siya may iligtas ni Lu Wuzhen?" Nakangiting sabi ni Aoshi, "Talaga." Tuwang-tuwa si Wang Huan, masyadong mabigat ang masamang espiritu. Ang lakas ni Lu Wuzhen ay hindi imposibleng suportahan. Kung tutuusin, siya ay isang tunay na Diyos, ngunit maaaring magdulot ito ng malaki sa kanya. Aoshi daw, ayaw ni Lu Wuzhen sa ngayong napakalakas na ng ating walang kamatayang si Area at Yaoshen Pavilion, paano niya may lalagay ang sarili sa panganib? Nakangiting sabi ni Wang, syempre hindi siya malumanay nang ngumiti si Aoshi. Nang marinig ito, gumaan ang pakiramdam ni Wang Janzi. Sa sandaling sabihin niya ito, tiyak na mamamatay ang Han 3,000. Mabuti iyon. Mapapanood mo ang batang lalaki na mamatay ng walang labis, ito ay kabayaran. Hayaang tulungan ng batang iyon si Ruoxen at kunin ang mga tanikala ng Diyos, masayang sabi ni Wang Wenji, ano ang dapat ikatuwa? Si Wang Huan smile big open, Aoshi immediately discontented frown way. This sudden question directly confused Wang Wenji. Aaron's death is equivalent to the elimination of a big threat. Naturally, hindi na kailangang ligawan siya. Hindi ba a good thing? Walang magawa si Aoshi, pedantic thing. Paano ko mapapanood ang Aaron na mamatay? Sumama ka sa akin para iligtas ang mga tao. Natigilan ang lahat ito ba? Lolo, kapag namatay si Aaron, marami tayong ililigtas. Ano ang magagawa natin para sa kanya? Oo, kung maligtas ang Aaron, tutulungan ng Aaron ang pamilyang Lu sa halip na tulungan tayo. Hindi ba't pagpapalaki iyon, isang tigre para sa gulo?
Aw pamilya dalawang kapatid na lalaki kaagad kagiat na boses nagtatanong ng isang paraan. Para sa kanila, mahirap talagang intindihin ang ugali ni Aoshi at gamitin ang sarili niyang lakas para suportahan ang kalaban. Ano ang larawang ito? Oo. Aulaw, pastahan ka ba talaga sa pagtulong sa iyong pamilya? Maniwala ka bang maibabalik ni Ivory ang Aaron? Pero ang problema, walang nakakaalam kung nasaan si Ivory ngayon. Hinimok din ni Wang Janzi. Gayunpaman, itinaas ng mga miyembro ng pamilyang Fu ang kanilang mga puso sa kanilang mga boses at tiningnan si Aoshi isa-isa, umaasang mailigtas ang Aaron, kahit para sa kasalukuyang mga miyembro ng pamilya. Hanggat nabubuhay ang Aaron, magkakaroon pa rin ng halaga ang Fujiya para sa walang kamatayang lugar ng dagat. Sa kabaligtaran, ito ay hindi. Ang sumusuportang pamilya ay natural na umaasa na matutulungan ni Aoshi ang Aaron sa ngayon. Hindi bababa sa mga kagiat na interes ang pinakamahalaga. Kung tungkol sa kinabukasan, hindi mahalaga sa mga taong ito na nahuhumaling sa pangarap na makabalik sa tuktok. Kung pragmatic sila, bakit mayroon silang ganoong larangan ngayon? Ayokong tumaya kahit kanino, kasi kahit sino ay passive sa akin. Nena si Aoshi Ben nang tanungin siya kung ano ang gusto niyang gawin sa kanyang kapasidad at kung kailan siya kukuha ng ibang makialam. Nakakakita ng dalawang hanggal na apo, ang galit ay naging walang magawa. Para sa akin, ang Aaron ay isang banta, iyon ay dahil maaari niyang tulungan si Lu Wuzhen at ang tuktok ng asul na bundok, ngunit sa huling pagsusuri, siya ay isang mahalagang piraso ng chess. Kung makakasakit sa chess player, ano ang chess piece? Maraming tao ang lalong nalilito kapag sinasabi nila ito. Ngunit mayroon ding ilang tao na malinaw na nakarinig ng mga ideya ni Aoshi. Lolo, ibig mo bang hulihin muna ang hari ay pansamantalang tanong ni Ye Guocheng. Si Aoshi ay malamig na sumulyap kay Ye Guocheng, bilang miyembro ng pamilya Ao, hindi ko man lang alam ang pangunahing asal. Putol ko na lang sa kalooban ko. Presumptuous lang. Ngunit ang mga tao ay hindi tanga. Panipi. Nagulat si Ye Guocheng. Nang marinig ang papuri mula sa likuran, huminga siya ng mahabang panahon. Alam ni Lu Wuzhen na kung gusto niyang tumulong sa Aaron, kailangan niyang magbayad ng malaking halaga. Ayaw niya. Kung tutulong ako sa kanya, gusto kong magbayad siya ng maliit na halaga. Malamig na sabi ni Aoshi. Kung hindi man lang makabayad si Lu Wuzhen ng maliit na halaga. Hindi nasisiyahan ang malaking commander ni Chen kay Guang Ye Guocheng na nagpakitang gilas, mabilis din siyang pumutol. Si Lu Wuzhen ay tiyak na hinamak siya ni Ye Guocheng at sinabing. Hindi nasisiyahan si Commander Chen at malamig na sinabi, alam mo ba? Sa tingin mo ba ikaw ang roundworm sa tiyan ni Lu Wuzhen? Ye Guocheng disdained at laughed, hindi mahalaga kung ako ay Ascaris lumbricoides. Ang mahalaga ay ang iyong utak ay talagang puno ng Ascaris lumbricoides. Nang marinig ang pang-aabuso ni Ye Guocheng, biglang nagalit si Commander Chen. Sa oras na ito, malamig na sinabi ni Ye Guocheng, utak ng baboy, makinig ka. Kung ayaw magbayad ni Lu Wuzhen ng maliit na halaga, bakit napakaraming eksperto sa tuktok ng asul na bundok ang pumunta upang iligtas siya? Maghanap ng ilang eksperto para iligtas siya. May mga eksperto ang pamilya Lu. Magkano ang presyo? Kontra ni Commander Chen. Likas na hindi kinakalkula ng Panginoon ang presyo, pagkatapos ay tatanungin kita, paano ang tungkol kay Lu Ruoxian at Lu Ruoxin? Ang dalawang ito ay, ang pinakapabor na anak ng pamilya Lu, at ang pinakamahalagang anak na babae ng pamilyang Lu. Sapat na silang lahat para magbayad para sa kanilang sarili, malamig na sabi ni Ye Guocheng. Medyo ang bigat talaga. Pero kapag may mga bagay na hindi nauugnay sa sarili nilang interes, ano pa ba ang silbi kahit pinagtaksilan sila ng pinakamalapit na tao? Pinangunahan ni Chenda ang daan pabalik ng walang takot. Pagkatapos ay binubuksan mo ang mga mata ng iyong aso upang makakita ng malinaw. Patuloy na nagtitipid si Lu Wuzhen ng Aaron sa buong proseso. Huwag tumingin sa enerhiya. Dapat mong malaman na napakaraming eksperto sa tuktok ng asul na bundok na maaaring hindi ito masisira. Ngunit pinapanatili ito ni Lu Wuzhen sa lahat ng oras. Si Chenda ay walang imak. Ang matalas na sagot at pagsusuri ni Ye Guocheng ay lubos na nakumbinsi. Ano na naman kayang pinagsasasabi niya? Tama si Ye Guocheng. Ang dahilan kung bakit ayaw ni Lu Wuzhen na gawin ang kanyang makakaya ay dahil wala siyang sapat na kontrol at iniisip na masyadong mataas ang gastos.
Sa tulong ko, magiging maliit ang gastos. Tumanggo si Aoshi na may kasiyahan, halatang lubos na nasisiyahan sa pagganap ni Ye Gucheng. Kung si Han Sanchen ay hindi mailigtas, at si Lu Wuzhen ay nasugatan sa proseso ng pagliligtas sa kanya, kung gayon ang sitwasyon sa mundo ay one by one pa rin. Ngumisi din si Ye Gucheng, sobrang proud. Tungkol sa kung paano balansehin ang antas na ito, sa palagay ko ay matagal nang nag-iisip si Aoshi, dapat nasa puso niya ang sagot. Okay, let's go. Kung hindi tayo pupunta, hindi makakahawak ang matandang si Lu Wuzhen. Sa sandaling bumagsak ang boses, dumiretso si Aoshi sa base camp sa tuktok ng asol na bundok. Sa likod niya, maraming backbone member ng Yaoshen Pavilion at yung Shengxi area ang sumunod din. Nagkatinginan sina Fu Tian at Fu Mei. Matapos mag-isip ng mahabang panahon, nagpasya silang mag-follow up at tingnan. Gustuhin man nilang patayin si Aaron, masama ito para sa pamilya, pero magaan ang loob nilang makita ng sarili nilang mga mata ang Aaron. Sa oras na ito, sa tuktok ng asol na bundok, ang presyon ni Lu Wuzhen ay tumaas ng husto, at bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.